Cabrera Alabastro, nagpapaalalang saan man, kailanman at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. This is your Community Radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Kaibigan, kaya mong magtagumpay sa hamon ng buhay dahil may kasama ka. Magandang umaga kaibigan, good morning sa inyong lahat. Araw na naman ng Sabado, araw natin ito. Ako si Joash Kabalikat at kasama mo sa tagumpay ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Kaway-kaway saan mang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao man yan, ay welcome na welcome ka sa ating programang May Kasama Ka. Grabe kaibigan, ang bilis ng panahon, April na naman. Ayan, malapit na magbakasyon. Alam ko ang iba sa atin ay naghahanda na para pumunta sa mga beach, sa mga pagta-travel nyo. Pero ang hangad ko, kaibigan, na maging masaya at makabuo kayo ng mga memories kasamang inyong mga kaibigan, kapamilya. At syempre, huwag natin kalilimutan na sa panahon na ating pinagdadaanan ngayon sa crisis, tama mag-enjoy, pero dapat huwag natin kalimutang maging practical din. Yun, kaibigan, ang pag-uusapan kasi natin ngayon ay about success story. Kaya naman kung may kilala ka na isang person with disability na merong success story, ay ipagbigay alam niyo na yan sa amin ni Kuya Carlo para naman ma-feature natin ang kanyang programa o ang kanyang storya sa ating programang May Kasama Ka. Huwag kayo mag-atubiling i-message kami sa ating official Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang 1116 DXAS, your community radio, o di kaya ay i-message nyo rin po ako sa aking official TikTok account and Facebook page. Hanapin niyo lamang po ang Kuya Joash. Ayan kaibigan, ipapakilala ko na ang ating panauhin sa araw na ito dahil alam ko na maliban sa akin ay excited din kayo. Sino kaya itong magiging guest nila? Sino kaya ang mafe-feature nila sa ating success story? O kaya ano kaya ang negosyo o lakbayin na meron siya? Bakit naging success story ito? Kaibigan, makakasama po natin siya. Siya po ay nagtapos ng nagtapos po siya sa isang program na kung tawagin ay RISE na ating malalaman maya-maya lamang. Ikalawa pa ay nagtapos din siya sa Atrieve, isang IT school for the blind, at higit sa lahat, siya po ay nagtapos din ng Bayan Academy. So alamin natin ano ba yung mga organization o programang yon. Kaya wag na natin patagalin pa. Ang may-ari o founder ng Namnam Sauce, please welcome Miss Cecil Rose Primero. Yan, magandang araw, Josh, and sa lahat ng mga nakikinig, magandang araw. Yes, good morning po. Thank you po for saying yes na maging guest namin sa ating programa. Kumusta po kayo, ma'am? Okay naman. Excited po ba kayo na i-share ang inyong kwento? Oo, syempre, para maka-inspire din ng PWD na katulad ko. Yes, dahil ang pag-uusapan natin kaibigan ay may pamagat na A Dream She Carried On. Ulitin natin para sa mga kapapasok lang sa ating Facebook Live at kakabukas lang ng kanilang radyo. Ang ating pag-uusapan po ay A Dream She Carried On. Kaya naman Miss Cecil or Ate Cecil, kwentuhan niyo muna kami. Ano ba yung meron kayo ngayon? Ano bang disability ang meron tayo? Ako ay may cerebral palsy. Ngayon, siyempre, sa journey ng isang may cerebral palsy, medyo mahirap, hindi mabilis. Pero ito yung natutunan ko maging resilient. Mm-hmm. And dito ako lumakas Yung sa aking disability, ito yung tinuturuan ako na maging matibay. Pero sa ngayon po ma'am, kung iisipin natin, ano ba yung ibig sabihin na A Dream She Carried On? Ano ba yung pangarap na yan? Dahil despite your disability, nakuha niyo pang mangarap at hindi lang mangarap kundi you put it into action. Ano ba ito? Actually, yung dream na to, kasi simple lang naman ako mangarap talaga.
Mm. Ano lang, okey lang, payak na buhay, nakakakain 3 beses ang araw. Pero talagang nag-dream ako ng malaki, ng Adrian B nung ayan, nag-start nung pandemic nga. Nung nawala yung sister ko. Kasi siya talaga yung mataas ang pangarap. Ako honestly, sabi ko, "Wala, dito lang ako sa bahay, Mm. PWD," gano'n, nag-aalaga ng pamangkin. Okey na sa akin yun, eh. Pero siya talaga yung may pangarap na hindi puwede kang makatulong, puwede kang yung disability mo merong purpose yan, ayun siya. So So yun po dahil dun yes, opo, sige tuloy po kayo. dahil dun nagkaroon ako oo, itutuloy ko yun para sa kanya. So ano po naging inspirasyon niyo? Bakit sa lahat ng business ay Namnam Sauce? Ano ba ang meron sa Namnam Sauce na ito? Kasi, mahilig kaming kumain, mahilig kami sa food, kaming magkambal. Mm. So, ano kami nag-e-experiment din kami. Gusto naming i-share um, yung dalawa naming, parang, kasi half Vietnamese and half Filipino kami. So, yung Mm. dalawang culture gusto naming i-mix. Mm. Halos pareho lang naman ng culture natin, eh. So, yun minix namin nag-create kami ng sauce kasi parehong mahilig sa sauce ang Vietnamese saka Filipino, 'di ba? Lahat ng Yes. pagkain natin may sauce. So, yun nag-experiment kami, yun halos lahat ng nakatikim nun nasarapan. So, sabi Mhm. niya, "Ito puwede natin gawing business 'to. At least business na makakatulong tayo, hindi lang siya business na for profit, may purpose din." Mhm. Ayun ang pangarap niya talaga. Kasi ako po mga kaibigan, I can attest po 'no, sa mga nakikinig sa atin. Natikman ko na rin po yung Namnam Sauce at masarap nga talaga 'to. I think Ate Cecil 'no, nakailang beses na ba ako nag-order sa'yo, 2 or 3? Parang Ay, ganyan po 'no? oo, tama. Mga 2, 3. 'Yun, ang sarap po niyan talaga. Pero gusto kong balikan dahil mahilig po kayong kumain, sabi niyo nga po 'no. Mm. Dahil kayo po ay isang Vietnamese, ano po ang favorite food niyo na Vietnamese and Filipino food din? Sa Vietnam naman pho bac, yun parang siyang soup Mm. na ano siya, iba-iba may foga, 'pag foga chicken, 'pag pho bo, pork. Ano Hmm, po ulit, ate, Pho-bo? Ano po? pho bo, pork, Pork. Kapag yung isa po oo. ay? 'Pag foga, chicken. Chicken soup Chicken. siya, oo. Okey po. Masarap Tas po may yun? sobrang sarap siya, oo. Tapos sa Pilipino naman mahilig kami sa lumpia, yun, Lumpiang ano po, lumpia paborito toge? namin yun. Oh, hindi lahat, lumpiang toge, lumpiang karne, basta lahat ng lumpia Ah, paborito namin kasi masarap talaga siya sa sauce, eh. mm, Ay, mm. tapos paborito namin yung parang every week nga nagluluto kami iba't ibang klaseng lumpia, eh. Pero kayo Buhay po pa si ma'am, Blessing. opo, specialty niyo po ang magluto rin? Oo, Ano oo, po ang kasi nanay specialty niyo? ko mahilig magluto. Oo, so tinuturuan niya kami afritada, yon, menudo, Okey. oo. Pero ma'am, ano po ang paborito niyong luto ng inyong mother? Mother ko, Mm. may luto kasi siyang ano, parang sa Vietnamese, sweet chicken, sweet and sour chicken siya. So, sa Vietnam yon. Ayun yung paborito naming niluluto niya na halos ano siya, kapareho siya ng parang ano sa'tin, adobo. Okey. Pero ano lang 'to, may itlog na kasama, saka may Manok din onting po? oo, manok din siya. Puwede ring pork, pero mas masarap siya sa chicken. Ayun, sa mga kaibigan alam niyo na ha, yung mga pagkain sa Vietnam at mga pagkain na niluluto nila. Mukhang tamang-tama talaga yung negosyo niyo po ng Namnam Sauce dahil mahilig kayo sa pagkain. Pero balik po tayo ate doon sa pinag-uusapan natin about your sister. Kung babalikan natin ng kaunti ang nakaraan, how was your relationship with your sister? Because you both dreamed sa na Mm. magkaroon ng negosyong ito.
yung business. Nung nawala lang siya, doon ko pinursu ang business talaga. And talagang nakatulong ang mga training. Kasi wala talaga akong wala kaming background na business. So, doon ko na-realize na kung gusto mong gawin, kung gusto mong matututo ka talaga. Mm. Kahit PWT ka pa. Yes, tama po yun. Thank you for sharing that medyo sensitive na part ng iyong kwento. Pero na-mention niyo po kasi yung training at alam ko malaking parte nito kung bakit naging successful din yung Namnam Sauce. Ano po ba yung na-mention ko kanina na RISE program and Bayan Academy? Yung RISE program, online siya na training. Actually, naunang at-trib. Mhm. Kasi naghahanap ako noon actually ang president ng PAW namin ang nag-share noon sa Facebook. So yung tinake ko yung opportunity na yon na kasi sila tumuturo sila ng digital business, about digital business marketing, ganon, about entrepreneurship program. Ayun yung Atriv. Tapos natuto din ako sa Atriv ng web design, yun. Web designing, Canva, doon ako natuto gumamit ng Canva kasi malaking tulong ang Canva sa business. And tapos sumunod ang RISE. Kasi gusto ko matuto talaga. Actually, yung grieving process ko kasi mahirap. So gusto ko talagang matuto yung maging busy. Yun. So yung mga natutunan ko sa Atriv, lalo siyang marami ako natutunan sa Atriv. May mga natutunan din ako sa RISE. Marami yun. Business, and yung pag-buffering. Wala, may hinita ka, kailangan magtago ka mag-save ka para sa mga times na mawala ka. Yun, doon ako natuto. Marami kang matutunan. Tapos yung sa Bayan Academy naman. Ganun din. Pero mostly sila, women, pang babae sila. So, doon, marami ako natutunan, marami din akong naging mga kaibigan. Yun na marami, maganda din sa training, marami kang pareho kayong mindset na kaya natin to. Kahit mahirap, kahit maraming challenges, kaya natin. Yun. Maraming salamat ulit Ate Cecil sa pagbabahagi niyan dahil very important na malaman ng mga tagapakinig natin yung kahalagahan ng pag-embrace sa training. Kasi sabi mo kanina, di ba, nung una, wala ka naman talaga na alam. Kumbaga, hindi naman zero knowledge, pero hindi pa ganun ikaw ka-equip or efficient or effective para sa ganito. And yet, you embrace na, kumbaga, tanggapin yung mga opportunities tulad ng RISE program, Atriv, and Bayan Academy. So sa mga nakikinig po sa atin, Ate Cecil, ano ba yung masasabi mo muna sa mga kapwa natin person with disability na bakit kailangan nilang i-take yung opportunity na umattend ng mga training, umattend ng mga ganitong organization? Kasi alam ko, bahagi ito ng kwento mo bilang isang success story sa ating Namnam Sauce. Kasi the more na you learn, the more na nagtitrain ka, naglo-learn ka ng mga new things, na-upskill mo yung sarili mo, tumataas yung confidence mo nabibuild yung confidence mo. So, na kaya mo itong gawin. Hindi ako susuko. Hindi naman mawawala ang challenges Kahit saan naman, kahit sa business, sa trabaho, sa school, di ba? Marami siya challenges. Pero itong, pag mayroon kang alam, tapos na-upskill mo yung sarili mo, na-build yung confidence mo na, kaya ko to. Pag may problema, sa mga natututunan mong training, makakuha ka ganito gagawin ko. May alam kang paraan paano masolusyonan yung problema. Tama, no? Pero after hearing po yung inyong mga kwento about sa training and about your sister, how did it change your perspective now? Kumbaga before sabi mo po kasi you are into online and then yung sister mo sa corporate and then after that you started attending trainings. So how did your perspective change with regard to business? Kasi na-mention niyo po kanina na yung business kasi hindi mo pa siya masyadong iniisip before.
Actually, nagbago yung perception ko nung nag-training ako kasi may mga alam na ako eh. Kasi 'di ba pag wala kang alam, feeling mo ay ang hirap, parang hindi ko kaya. Pero the more na nalalaman mo, the more na natututo ka, ah, para kaya ko, i-a-apply ko. Tas may yung mga trainers kasi masyado silang knowledgeable. Share nila yung knowledge nila. Mga pointers, nagbibigay sila ng pointers, mga advice. Yun, dun ko na-apply yung gusto ni Blessil. Kasi ang buong pangalan kasi niya, Blessil Angeline. Mm-mm. So, pinangalan ko ang Namnam Sauce sa Angeline. Kaya Angeline Namnam Sauce. So, kasi ibang-iba yung mindset namin ni Bless eh. Siya yung positive side. Ako yung medyo, alam mo yun, medyo hindi masyado positive, ganun. Mm-mm. Opposite kami. So, ngayon, kukuha ko din pagiging positive niya. Dahil, ayun nga, sa mga trainers na lagi kang dapat positive and laging dapat, I can do it. I can do it. Lagi mo isipin, I can do it. Diba? Maganda yung sinabi niyo po na I can do it. Kasi even as person with disability, minsan napapanghinaan tayo ng loob. Minsan akala natin hindi natin kaya, which is true, no? Alam natin may limitation tayo. Pero yung the power of words na sinasabi natin na I can do it, despite the circumstances. Tulad po ni Ate Cecil ngayon, no? Sa umpisa parang ang shaky, di natin alam kung magiging successful ba ito, mag-flourish ba ito, magbo-boom. Pero dahil may dedication siya, may determination siya, ay kahit pa paano unti-unting lumalago, no? Nagiging, kumbaga nakakaroon na magandang bunga yung Angeline's Namnam Sauce. Pero, mga kaibigan, wala namang perfect journey. Gusto kong i-highlight yan, no? Katulad ni Ate Cecil ngayon, marami din siyang pinagdaanan. Kaya naman, ano po ba yung mga hinarap yung challenges o mga circumstances when your sister passed away? Kumbaga, itong pangarap na to, inyo itong dalawa eh. Tapos after that, you continued with the dream. Pero ano ba yung hirap na pinagdaanan mo bilang isang entrepreneur, bilang isang kapatid na gusto mong sabihin na this dream ay ipagpapatuloy ko. Kaya yan yung title natin, di ba? A dream she carried on. So can you share a little about it? Maraming challenges actually, lalo na sa accessibility bilang PWD. Yung sa mga government offices, siyempre pag may business ka, kailangan mong i-register, di ba? Sa BIR, sa FDA, ganun. Ang hirap ng accessibility dito sa government offices natin. Yun yung pinaka number one. Siyempre, yung pangalawa, siyempre, yung finances. Diba? Pero marami kasing mababait na mga bank na pwede kang pahiramin. Saka yun, yung sa Bayan Academy, saka sa mga trainings, may mga binibigay silang grants. Yun, nakatulong talaga yun. Napakalaking tulong yun. Yun, ayun yung mga challenges na harap ko. So, ibig sabihin po ba nun, minsan po ba naramdaman nyo or naisip nyo nang mag-give up na lang? Kasi medyo tingin nyo hindi feasible o kaya even though may mga bangko na available para mag-lend ng money, may mga organization, in your personal journey po with this business, minsan po ba naisip nyo na ayoko na lang, ang hirap, suko na lang po ako? Yes, many times talaga, sobrang dami. Pero I always reminded myself na hindi pwedeng dito na lang eh. Hindi pwedeng dito na lang matatapos yung pangarap namin ni Bless. Kaya I need to keep going. Because kasi kinikerry ko yung dreams niya eh. Yes. Hindi lang yung dream ko, kundi yung dreams niya. Ayun yung nagpupush sa akin. Kaya hindi ako gumigive up. Ang ganda po nun, no? Meron tayong inspirasyon kung bakit natin pinagpapatuloy ang mga bagay na ito. Kasi minsan, di ba po, aminin natin, kapag may isa tayong minamahal sa buhay, tas bigla siyang nawala, pakiramdam natin, we are already, kumbaga, empty na rin tayo, incomplete na rin tayo. Pero sa kwento niyo po, even if your sister passed away, kumbaga, pinagpatuloy niyo pa rin yung gusto nyong gawin. Kaya naman sa mga nakikinig sa atin, Ate Cecil, how did you turn that particular moment, yung grief, into purpose? Paano po ninyo ginawa o ginamit yung grief para maging purpose siya sa inyong buhay, sa inyong business, sa inyong pangarap?
Well, actually, sobrang hirap talaga nung nawala siya, eh. Una, hindi ko nga naisip na makakapag alam mo yun, sobrang empty kasi nga, tama yung sinabi mo, sobrang empty. Nawala, parang nawala yung kalahati ko. Yun talaga. Pero kasi naisip ko, sabi niyang, pag may pagsubok kasi, pag may dinadaanan ng tao, dalawa lang choice eh. Either it will break you or make you. So, inisip ko nga, ayoko yung legacy niya. Actually, legacy niya ang nag-drive sa akin. Ayoko yung legacy niya na maging worse ako. Ano mo yun? Ayoko yung legacy niya na wala lang. Na wala lang siya. Parang gusto ko yung legacy niya, yung ilaw niya, madala ko. Alam mo yun? Siya talaga yung nagbigay sa akin ng lakas eh. Pag naiisip ko yun, sabi ko, hindi, it will make me sa tulong ni God, sa tulong ng mga family ko, sa tulong ng mga trainers ko, kaya ko to. Ayun talaga yung nag-push sa akin. Ang ganda po na sinabi niyo. Sige, tuloy niyo po. Kasi actually, bilang PWD, doble ang challenges natin. Doble. Kasi, sinasabi nga sa akin ng kapatid ko, na ate ko, ang hirap pala, no? Kasi ngayon ate ko kasi kasama ko eh. Ate ko, pag may free time, siya yung sumasama sa akin. So sabi niya, ang hirap pala, doble ang niraranasan yung PWD. Una, sa mobility, sa accessibility. Pangalawa, yung perception ng tao. Diba? Yung tingin nila na hindi mo kaya, hanggang dyan ka lang. Diba? Ang dami nating challenges, maliban sa trabaho natin, sa business natin. So, kaya tayong mga PWD, actually malakas tayo eh. Yes. Malakas tayo. Kasi kahit doble yung challenges nasa buhay, kinakaya natin. Diba? Doon pa lang, may encourage ka talaga. Alam niyo mga kaibigan, no, gusto ko rin mag-agree kay Ate Cecil na let us turn our grief into purpose. Alam nating mahirap, alam natin kung minsan na parang imposible. Pero tama yung sinabi niya na mamili ka lang. It will either destroy or build you. No? It will either break or build you bilang isang person with disability, bilang isang tao. At maganda rin yung highlight na sinabi ni Ate Cecil kanina, yung doble pala yung challenges na pinagdadaanan ng mga PWD. And totoo din ang sinabi niya na ang mga person with disability ay malakas talaga. Bakit? Kasi kung ang mga, sabihin natin yung mga able individuals, yung mga taong walang kapansanan, do you think kakayanin nila yung nararanasan natin na dobleng pahirap? Maliban sa hirap ka na nga with your accessibility, with your mobility, andyan pa yung perception ng mga tao na hindi natin kaya. Kaya I totally agree sa sinabi ni Ate Cecil na malakas tayo mga PWD. And ngayon naman, dahil napag-usapan natin yung strength, no? Saan po kayo humuhugot ng lakas ngayon? Dahil alam natin wala namang certain sa mundo. Andyan ang pamilya, may mga kaibigan. Pero minsan, ano din po kasi, no? Sa pinagdadaanan natin, kumbaga roller coaster din. Ang emotions, ang mga decisions, ang mga actions. Pero if I'm going to ask you right now po, anong lakas o saang lakas po kayo kumukuha? Honestly, kumukuha ako ng lakas, una kay God, syempre, sa Diyos. Alam ko kasi, binigay niya to sa akin, dahil alam niyang kaya ko. Pangalawa yon kay Blessing, yung legacy niya, yung ilaw niya, ayokong mawala lang, ayokong hanggang dun lang siya. Gusto ko makita ng tao, gaano siya kabuti, gaano siya yung puso niya gaano kalaki. Kasi nung buhay pa nga si Bless, masyado siya mapagbigay talaga. Gusto ko i-share yun sa iba. And, siyempre, pangatlo, family ko. Family ko, lalo ang nanay ko. Kasi siya yung ibigay sa kanilang lakas. Kasi kailangan ko maging malakas para sa kanya. Kasi, matanda na siya. So, pag manghina ako, paano pa siya, di ba? Yes. So, yun talaga nagbibigay sa akin ng lakas. Kasi actually, kung ako lang, mahina ako eh. Opposite nga kami ni Bless. Siya yung malakas, ako yung mahina. Nasanay akong ganun eh. Yung pag nangihina ako,
may lalapitan kaagad ako, may iiyakan ako. Ngayon wala na. Mag-isa lang ako sa kwarto. Pero lumalakas ako dahil iniisip ko. Una, kay God ako humingi ng tulong, nagpipray ako. Pangalawa, kay Bless, iniisip ko lang siya. Yung strength niya na ibigay niya sa akin. Ayun, pangatlo ang family ko. And ngayon, bilang isang listener po, no, nakikinig ako sa inyo, masasabi ko na grateful kami dahil napakinggan namin yung kwento nyo ngayon na kasi sa Ate Cecil, sa mga nakikinig po sa atin, kahit pa paano nakilala ko na rin siya ng ilang beses, no? Sabi ko, nag-order ako sa kanya and I think, Ate Cecil, naging guest ka namin, no? Sa isa pa naming program before, online. Tama po ba? Yes. Yes, ayan. Kaya kahit pa paano meron kaming something in common na pag-uusapan ni Ate Cecil. And nakapasalamat kami dahil inopen niya po ang kwentong ito sa mga nakikinig sa atin na alam ko iba sa atin dahil we're talking about grief, no? And into purpose, ang iba sa atin medyo hesitant pa to share. Pero thank you for allowing us to hear that story. Ngayon naman mga kaibigan, maganda rin na pakinggan natin yung sasabihin ni Ate Cecil with regard to ano ba ang kahalagahan ate ng business lalo na sa panahon ngayon dahil may crisis, di ba? So sabi nila maganda may work ka na, may business ka pa on the side, pero sa case natin bilang mga PWD, bakit kaya maganda o mahalaga rin na kahit pa paano meron tayong business? Mahalaga ang business bilang PWD. Una, kasi ikaw yung boss eh. Ikaw yung magdidesisyon. Tapos, yung feeling na kaya mo. Yung nakikita mo yung mga customer mo na masaya sila. Napaka-satisfying yun eh. Diba? Yung, tapos, makita mo na nasi-share mo yung happiness mo sa iba. Like kasi ngayon, pag may onti akong kita, minsan kasi dito sa may mga trainings, 'di ba? Sa mga trainings, may mga nakakasama kami, nakakilala ka. May mga problema sila, natutulungan ko sila. Kahit munting paraan lang, like kunwari may sakit yung pamilya nila or yung may pamasahe silang kailangan, natutulungan ko sila. Dahil sa business 'yon, 'di ba? So, mahalaga yung business. Maraming paraan eh. Sa yun nga, na kaya mo, na ikaw yung boss, tapos ikaw yung nagdidesisyon, saka yun nga, nasi-share mo yung blessings mo sa iba. Ayan, tamang-tama, no? Na kahit PWD po tayo, pwede tayo maging channel ng pagpapala sa ibang tao. Pwede tayo maging blessing kahit sa maliit nating pamamaraan. At kaibigan, napakinggan natin yung first part ng kwento ni Ate Cecil, ang founder ng Angelin's Namnam Sauce. At maya-maya lamang ay mapapakinggan din natin yung part 2. Kaya kaibigan, antabayanan niyo po yan. Samahan niyo pa rin kami sa pagbabalik na ating programang May Kasama Ka. Pagkalipas ng napakagandang awiting ito, dito lang po yan sa ating himpilang 1116 DXAS Radio Komunidad. Diyan lamang kayo, magbabalik ang programang May Kasama Ka. Bakit ako ganito? May silbi pa ang tulad ko? Marahil yan ang tanong mo. Pero kaibigan, espesyal ka dahil dakila ang Diyos na sa'yo ay lumikha. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. May kasama ka, may kapansanan.
Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-isa. Sa araw-araw ng iyong buhay, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan. Siyang umaakay, umaalalay at gumagabay, palaging nakikinig sa iyong mga dalangin. Oh, kaibigan ko, hindi ka mag-iisa. Hindi ka mag-iisa. Oh, hindi ka mag-iisa. May kasama ka. May kasama ka. May kasama ka. Kaibigan, nakikinig pa rin po kayo sa ating programang May Kasama Ka dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang 1116 DXAS ay isa po sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company or FEBC. Ang FEBC po ay miyembro ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC po ay isang non-profit, non-commercial, but dollar-based radio station na kung saan tayo po ay nagpapatuloy dahil sa kabutihan at katapatan ng Panginoon. Kung kayo po ay nais maging kabahagi ng ating radio ministry, maaari po kayo magbigay ng inyong donasyon sa ating mga bank account or GCash account. At kung sakaling kayo po ay nakapagbigay na ng inyong donasyon, ay ipagbigay alam niyo po yan sa amin upang mapasalamatan namin kayo. Kaibigan, ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na kami sa pagiging kabahagi nyo sa ating radio ministry. Muli, God bless you and thank you very much. Kaibigan, tuloy-tuloy na tayo sa ating programang May Kasama Ka. At naririto pa rin si Ate Cecil kahit masama ang kanyang pakiramdam. She's not feeling well but still, she chose to be with us. Kaya naman, pakinggan pa natin ang kanyang kwento sa part 2 ng ating programa. Hello po Ate Cecil, welcome back. Hello. Yes. Kanina po kasi pinag-usapan natin yung ang pangarap niyo magkapatid, yung naging journey niyo, yung mga challenges, at yung mga bagay na nagpapatibay sa inyong kalooban upang magpatuloy sa pangarap na ito dahil pinag-uusapan nga natin yung A Dream She Carried On. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung success story o yung, kumbaga, ano ba yung mga payo o kwento para maging matagumpay tayo sa larangang ito. Ate Cecil, kung tatanungin kita ngayon, how would you describe success? Or ano ba ang success para sa inyo? Success for me is being able to continue despite everything. Yung kahit mahirap, itutuloy mo, magiging matatag ka. Ayun yung success sa akin. Yung kahit mahirap, itutuloy mo pa rin. Yung growing, learning, ayun, at hindi pagsubok. Ayun yung success sa akin. Wow, no? Yung continuity, yung pagtuloy-tuloy natin yan, yung consistency sa mga ginagawa natin. Pero dahil kahit pa paano, sabihin natin, meron na kayong kwentong success, no? Sa ating, o kwentong panalo, sabi nga nila. Ano po ang proudest moment niya so far sa Angeline's Namnam Sauce? Ano yung bagay na masasabi niyong proud na proud ka? Yung proudest moment ko, yung na-realize ko na kaya ko pala
akala ko hindi ko kaya, pero kinakaya ko pala. Saka yung, syempre, yung every time na may nagsasabi na, na masarap yung namnam sauce, yung na-appreciate nila yung sauce, syempre parang feeling ko nakangiti si Bless sa akin, di ba? Parang proud na proud siya. Yun, Yes. ayun yung mga proudest moment ko. Ang galing, no? Hanggang ngayon po, Ate Cecil, no, talagang dala-dala niyo pa rin yung pangalan ng kapatid niyo. Parang kahit kailan hindi siya mawawala sa, kumbaga sa atin, bawat sentence o bawat kwento, bawat paragraph, lagi nakakabit yung pangalan ni Ate Blessil po ang pangalan niya, no? Tama po ba? Tama, Blessed Angeline, Di buo ba? ng pangalan. Ang galing, no? And ang sarap pakinggan ng kwento nyo kahit na sabihin natin limited yung oras natin, pero feeling ko busog na ako sa kwentuhan natin. Masarap lalo yan kapag may katabi ka na sausawa na namnam sauce. But anyway, ate, nakakatawa po yun. Anyway, so natatawa yung mga listeners. Gutom na siguro si Kuya Josh. But anyway, gusto ko pong malaman, ano po kaya ang kwento natin ngayon? Ano po ba yung impact natin sa mga kapwa natin person with disabilities? Kasi 'di ba, sabi niyo po kanina, masarap maging blessing. Kahit na PWD ka, nakakatulong ka rin. Pero sa negosyo po natin ito, how did you, kumbaga, ano yung mga impact na sa tingin natin ay na-benefit ng mga kapwa natin person with disability? I hope na yung sa journey ko to na ma-inspire sila. Ma-inspire sila na to believe in themselves, na kahit may limitation tayo, kakayanin pa rin natin. Kaya natin mangarap at magtagumpay. Magtagumpay at mangarap. Ngayon po, dahil na-mention niyo yung pangarap, paano po kaya ng mga kapwa natin PWD masasabing ito na yung panahon para i-put into action ko yung pangarap na ito? Kasi 'di ba, aminin po natin tayo mga tao, sarap mangarap, no? Daydreaming. One day magiging ganito ako, someday gusto ko magkaroon ng ganito. Pero gusto ko po malaman from you, Ate Cecil, when is the best time to put into action yung pangarap at ano ba yung dapat nating gawin para makamtan natin yung pangarap na yun? Yung best time, talaga now. Yes. Now. Yung ngayon. Saka huwag tayo magsimula kaagad sa malaki. Kasi malulula talaga tayo. Magsimula tayo sa maliit. Like mga trainings. Kasi kahit slow yung pag-grow natin, at least nag-grow tayo. Makakapunta tayo kahit maliliit na step yan. So magsimula tayo sa maliit para hindi tayo masyadong ma-overwhelm. Diba? Una, mag-training tayo, matuto tayo. Tapos, pag alam natin, kaya natin, i-apply natin. Pero dapat mag-start na tayo now. Yes, now. Tama po, no? Now is the best time to start and to work on your dreams. Pero Ate Cecil, paano naman yung nagsasabi na, PWD kasi ako eh. Tingin ko hindi ko kaya. Mahihain kasi ako eh. Hindi ako magaling sa, kung business yan, I'm not good in marketing. O kaya, I'm not good in, kumbaga sa, yung pagsasalita. At saka, kung business ko pagluluto, hindi ako marunong magluto eh. Ano po yung, paano natin i-address yun? Yung, lagi na lang sila may sinasabing, hindi ko kaya kasi PWD lang ako eh. Honestly, ako ganun ako eh. Sabi ko nga sa'yo, negative ako eh. Kasi, yun nga, ewan ko ba sa sarili ko dati. Pero, sa testament ko, magbabago yun. Mababago yung mindset nyo. Pag nag-decide kayo na, oo, hindi natin kaya, hindi natin kaya. Kasi ayun yung perception ng tao eh. Hanggang napunta na tuloy sa isip natin na hindi natin kaya. Pero kakayanin natin. As long na talagang iniisip mo, nakakayanin natin, I can do this. Kung kaya ko, kung kaya ni Cecil, kakayanin ko rin yan. Diba? Kung kaya ni Josh, kakayanin ko rin yan. Tama. Diba? Tama yun. Gusto ko yun. Kung kaya ni Ate Cecil, kaya nyo rin. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Although, iba-iba tayo ng skill. Iba-iba tayo ng strength. Pero I think yung pinaka, lang po dito, I think yung pinaka-foundation natin dito is we are dedicated, we are committed, and yun, may pangarap kasi tayo, kaya tayo nagpapatuloy sa buhay, sa pangarap na ito. Tama po yun, no? And kasi kanina ate, or I mean, last time, no, nung pinaprepare ko tong interview ko with you, kung napansin nyo, may nakalagay po doon na description na more than a business, it is a legacy of love. Diba itong Angeline's Namnam Sauce, nagsimula to sa pangarap, pero nagkaroon ng, sabihin natin, grief dahil nawala yung kapatid niyo po.
Tapos, nag-rise kayo, nagpatuloy kayo. Now, bakit nating masasabi na more than a business, it is a legacy of love? What does legacy of love means to you? Legacy of love for me means continuing what was started with love. It means carrying my sister's dreams forward and keeping her memory sa lahat ng aking ginagawa. Lagi kong kinikip yung kanyang memories sa lahat ng aking ginagawa. Yung kanyang legacy, yung kanyang mindset. Ayun yung ina-apply ko sa buhay ko. Sa mga ginagawa ko, sa lahat, sa business, sa trabaho. Ayun yung legacy of love ko sa kanya. Yung Ngayon, continuing what was yes. started with love. Continuing what you have started with love. Ngayon po, kung sakali may mga kabataang magtatanong po sa inyo, how do we embrace uncertainty? Kasi sabi po nila, di ba, you continue with love. Itong ginagawa natin. Pero paano po natin yayakapin yung uncertainty? Kasi for example, pinangarap niyo itong dalawa, then ngayon mag-isa na lang kayo. Kumbaga, wala namang certain sa mundo talaga. But bilang isang negosyante, no? Bilang isang PWD, how would you embrace uncertainty? Kasi hindi naman laging madaming benta. Hindi naman laging may mga tao nakasuporta sa'yo. At hindi naman lagi ay, kumbaga, sabi natin sunny day. Minsan may bagyo din talaga, no? Pero True yan. how would you embrace that? Actually, being prepared lang. Prepared ka sa mga ganung senaryo. Kaya tayo nagti-training. Malaking tulong ang training kasi piniprepare ka sa mga ganung malalaking bagay. And also prayer. Prayers Yes. talaga. Kasi si God minsan nagbibigay siya ng solusyon na hindi mo inaasahan. Unexpected na mga bagay na alam mo si God nagbigay. Doon, alam ko na ma-handle ko yung uncertainty kasi alam ko nandiyan si God. Alam ko siya yung mag-guide sa akin. Tama po yun, no? Pero before we proceed sa mga ilang katanungan na lamang bago tayo magtapos, Ate Cecil, baka naisip mong pasalamatan yung mga organizations or programs na nagbigay sa inyo ng kaalaman, ng suporta para marating nyo kung nasaan po kayo ngayon. Ayan. Unang-unang sa lahat, nagpapasalamat ako sa ATRIP, sa Adaptive Technology of Rehabilitation, Integration, and Empowerment of the Visually Impaired. Yan, yung programa nila napakalaking tulong sa akin. Hindi lang yon sa business, kundi sa mga knowledge and mga wisdom. Mga words of wisdom nila, nadadala ko yun. And friendship, syempre. And also sa RISE, sa mga trainers, sa Rich, Independent, and Sustainable Entrepreneurship Program. Yan, RISE. Kila Sir Sammy, Miss Jessa, Miss Ina, yan. Thank you very much sa mga advice nyo, sa pagtuturo nyo sa akin, sa unselfish na pag-share nyo ng wisdom nyo. Hindi lang sa business, pati sa mga pag-handle ng mga perception ng tao about pag-iisip ng positive. Yun, ayun tinuturo nila sa amin. Thinking positive. Na we can do it. Yun, sa Bayan Academy yan. Kila Miss Sikam, kay Mr. Barega, sa kay Professor Bolante. Thank you very much kasi doon ko natutunan yung accounting. Yun, more on accounting sila. So doon ko natutunan how to handle money. More on money. So talagang malaking tulong yung sa mga training. Thank you very much. And also sa mga grants na binigay niyo sa akin. Na-share ko, napalago ko to at na-share ko rin sa iba. Ayun yung pinakamagandang pasalamat ko na maibibigay ko sa nila na I share it forward. Yes. And ngayon naman, dahil napasalamatan po natin, no, kasi kami pong nasa sektor ng PWD, we are very thankful sa mga organizations na naglalaan ng pondo, naglalaan ng panahon, ng suporta, para naman magkaroon ng magandang welfare ang mga person with disability, magandang oportunidad para sa mga may kapansanan, at higit sa lahat, hindi tayo nagiging limitado na ito lang yung meron para sa atin. But there's a lot of avenues, opportunities, no, kumbaga mga pintuan na nagbubukas para naman masabi nating
we are independent, and we are capable of doing the things that we love, doing the things that has, kumbaga, may purpose, no? May na patutunguhan yung pangarap natin. And Ate Cecil, no, bilang pagtatapos, dalawang katanungan na lamang. If there's a little kid na magtatanong po sa inyo, ano po kaya ang may papasan yung lesson ng buhay niyo? Anong lesson ng isang kwentong ito ang maaari niyong maibahagi sa kanya? Ayun, bilang bata with disability, talagang may times na malulungkot ka. Okay lang hindi maging okay. Pero minsan try to stand up. Kaya natin kasi hindi ibibigay ni God itong sitwasyon natin, hindi natin kaya. And we are strong talaga. Na-realize ko rin sa sinabi ng kapatid ko sa ate ko na talagang malakas tayo. Kasi maraming challenges, doble ang challenges natin, kaya natin. And ang lahat ng opportunities, i-grab nyo. Mag-focus kayo sa mga kaya nyong gawin. Huwag kayong, kasi yun ang tendency ko, tumitingin ako sa mga normal, naiingit ako sa kanila. Pero may kakayanan ako na hindi nila kaya. Alam mo yun? Mag-focus ka sa mga bagay na kaya mo. And enhance it. I-upskill mo yung sarili mo. Magagamit mo yun. Ayun lang. And also, faith kay God. Yun talaga. Si God magbibigay siya ng wisdom and strength. Yes, ate. And ngayon naman, kung sakaling naririto o nakikita ka ng kapatid mo, sa tingin niyo po, ano po ang maaari niyang sabihin sa inyo? I believe na masasabi niya sa akin, I'm proud of you. Tuloy mo lang. Ang galing. I'm proud of you dahil totoo naman po yun, no? Sino bang hindi magiging proud kung makita mo na yung kasama mong nangarap ay pinagpapatuloy yung gawaing ito, yung mga bagay na ito. And Ate Cecil, no, baka nais niyo pong imbitahan ang mga nakikinig sa atin. Baka naman may interesadong matikman ang inyong Angeline's Namnam Sauce. Take this time to invite everybody. Okay, pwede ko yung umorder through Messenger. May Facebook kami, Angeline Namnam Sauce. Search nyo lang sa Facebook and message me anytime. Yun, pwede po kayong umorder at matikman ang masarap na Namnam Sauce. Ano pang inyong Facebook page, ate? Baka makalimutan nila. Angeline's Namnam Sauce. Ayan, Angeline's Namnam Sauce. Yes. Hanapin nyo lamang po yan sa Facebook para naman matikman nyo ang napakasarap na sausawan. Pwede siya sa lahat actually. Kasi ako natikman ko na siya. And gusto ko na ikwento sa Ate Cecil, no? Kung naalala niyo po nakaraan, nag-order po ako sa inyo. I think last year yon. Nakarating po ito ng Canada. Sa pinsan ko po. Dahil nagustuhan niya. Yeah. Wow. Dinala niya. Opo, ayun. Yun lang ang kwento ko about Namnam Sauce. Kaya naman muli, maraming salamat Ate Cecil Rose Primero, ang founder ng Angeline's Namnam Sauce. Tunay nga kaibigan na sa kwentong atin napakinggan, more than a business, it is a legacy of love. And tunay nga, no, na pag may pangarap ka, kayang-kaya mong makamit yan, basta meron kang dedikasyon, may commitment, at meron kang sipag at tiyaga. Ate Cecil, bago tayo magtapos, baka may nais kang batiin. Yun, binabati ko yung nanay ko, si Nanay Nu, magpalakas ka lalo, and also sa kapatid ko, sa sister ko, si Ate Pam, na matyagang nagsusupport sa akin, sa aking mga pamangkin, yan. Thank you sa lahat ng support. Yan. Ayan. Thank you very much again, Ate Cecil, for joining us today kahit na medyo masama ang iyong pakiramdam. Ayan, kaibigan, napakinggan niyo po ang kwentong panalo, ang success story ni Miss Cecil Rose Primero. Sana ang kwentong ito ay naging inspirasyon sa ating lahat na
kahit paminsan-minsan tayo po ay naiiwanan, paminsan-minsan ay nararamdaman natin tayo na lamang mag-isa, ngunit kung may pangarap ka at ito po ay rooted ito sa pagmamahal, sigurado na magagawa at makakamta natin ang mga bagay na ito. Kaibigan, antabayanan niyo po ang programa natin na sa mga susunod pa mga Sabado. Marami pa po tayo mapag-uusapan tulad ng wellness. Yan. Isa yan sa pinaka-importante nating pag-usapan. At marami rin tayo magiging guest sa mga darating pang Sabado. Kaya dyan lamang kayo. At kaibigan, huwag niyong kalimutan din na suportahan, pakinggan ang programang Family Matters Saturday edition kasama po si Ate Dang Estrada. Kaya naman, tuloy-tuloy lang tayo nasa laban ng buhay, PWD ka man o hindi, ano man ang status natin sa buhay, ang importante, meron tayong puso mapagpasalamat at sabi nga sa kwento ni Ate Cecil, it is all because of love. Nakasama niyo po kami sa ngalan po ng ating technical team na si Kuya Rolando ng 1116 DXAS. Kasama na rin syempre ang minamahal nating himpilang ito. Sa ngalan din po ng ating partner na si Kuya Carlo. Ako po si Joash, kabalikat at kasama mo sa tagumpayan ng buhay na nagsasabing, kaibigan, kaya mo yan, ikaw pa. Magkarinigan tayo sa susunod na Sabado. Till next time, hangad ko inyong kaligayahan ngayong weekend. God bless you. Paalam. Inyong napakinggan ang programang May Kasama Ka. Para sa mga mensahe o komento, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625. Hello, this is Heaven. Help! My wife will be